Right, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Kumusta kayo? Mag-change oil tayo ng Raider 150 Fi. First time kong gagawin ito. At dyan meron tayong oil na Easy Star. Kung ano man ang big cast dyan, yun na yun, langis. Na brand ng Suzuki. At isang oil filter. As much as possible, pagka nag-change oil kayo, palitan nyo rin ng oil filter. 78 pesos lang yan. Nabili ko sa Suzuki na kasa. Okay, simulan na natin. Unang-una, babaklasin natin yung bolt dyan, yung drain plug ng oil. Makikita nyo dyan sa side na yan, hindi katulad ng carb type na sa ilalim. Next naman na drain plug dyan sa may oil filter. Yan, makikita nyo nasa ilalim yan. At sunod yung cover ng oil filter. Pero bago nyo baklasin yan, babaklasin nyo muna yung drain plug para wala nang matitirang langis dyan. Niready ko na yung sahuran ng langis. At yan yung tools na gagamitin natin pambukas. Socket na M14 tsaka socket na M8. Yan yung pambukas ng cover ng oil filter. Tapos meron din tayong ratchet at extension para sa socket. Okay, start na natin buksan yung drain plug para tumulo na yung langis. Ang pagluwag is counterclockwise. Ayun, lumuwag na. Tapos gamitan na lang natin ng kamay hanggang sa tumulo na yung langis niya. Yun nga pala, pag mag-change oil tayo, kailangan medyo warm lang yung makina natin para medyo hindi malapot yung langis. Dahil pag sobrang init, may tendency na yung drain plug mag-expand yung bolt niya. May tendency na malustred ang inyong crankcase o yung drain plug na bolt. At yan, tumulo na nga yung langis niya. Medyo maitim na rin. Last na change oil niya nung sa kasa pa. First change oil niya. Pangalawang change oil niya pa lang ngayon. Yung drain plug washer, pinapalitan niya na every change oil. Mapapansin nyo, flat na siya. Pag binalik nyo yan, may tendency na malustred yung crankcase nyo. Mura lang naman yan. 20 pesos ata isa yung bili ko dyan nun. Tignan nyo, pit-pit na siya. Hindi na yan makakapag-seal. Ito yung bagong drain plug washer. SGP at yan yung part number niya. Patuluin lang natin ng patuluin yung lumang langis. Tapos itagilid natin yung motor para bumaba yung langis. Yan, medyo konti na lang. Pero hayaan pa natin siyang tumulo. Habang iniintay natin na tumulo yung lumang langis, punta naman tayo sa kabila para sa drain plug ng oil filter. At ayan nga yung SGP na oil filter. Gumamit po tayo ng original dahil pag yung ordinary lang ginamit nyo, nalulusaw. Pwede din nating palitan yung o-ring nya sa cover ng oil filter. Pero ako hindi mo na magpapalit. Bali, ang papalitan ko lang ngayon yung drain plug washer dahil yan yung madalas mag-leak pag napitpit na talaga siya. Ayan, sa tingin nyo pwede pang gamitin yan. Na-press na siya mabuti. Hayaan lang natin munang madrain yung lumang langis. Medyo mainit-init pa siya. Yan yung okay na mag-change oil. Malabnaw yung langis. Umabot na pala ng 1,500 yan bago ako nag-change oil. Tignan natin sa kanyang panel gauge. Yan, makikita nyo yung tinakbo ng motor. 2,479. 10 months old. 8 months kasi siyang nakatambay. Ang magiging interval ulit natin sa next change oil is 1,500. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano mag-set para ma-remind yung next change oil nyo. Okay, balik ulit tayo dito sa baba. May tumutulo pa rin na langis. Itatagilid ulit natin. Makikita nyo, marami pa rin siyang naiwan na lumang langis. Ayan, wala nang masyadong tumutulo. Punasan natin yung butas nya. Tapos lipat naman tayo sa kabila para tanggalin naman natin yung drain plug ng oil filter. Habang tumatagas pa sa kabilang drain, tanggalin naman natin tong drain plug ng para sa oil filter. Gamit ang 8mm na socket, counterclockwise pa rin ang pagluwag. Tapos kamayin mo na lang. Konti lang naman lalabas dyan. Ayan, natanggal ko na. Magkaiba sila ng bolt ng sa drain sa kabila at yung drain plug bolt ng oil filter cover. Yung sa crankcase, para siyang may ring. Yung sa oil filter cover naman, parang ordinary bolt lang siya. Kaya hindi nyo mapagpapalit yan. So, ito yung washer nya. Pit-pit na rin. Kaya kailangan na nating palitan yan. Okay, sunod naman nating tanggalin yung cover ng oil filter. Gamit ang 8mm na socket wrench. Yan, dalawang bolt lang yan. Dapat alternate yung
pagbukas para hindi mabingkong yung cover. Natanggal ko na nga yung cover niya at ayan yung malaking o-ring sa cover. Diyan yan nakalagay sa may gatla dyan. Susunod ko na rin natatanggalin yung lumang oil filter. Nakikita nyo medyo maitim na siya. Ngayon ko pa lang kasi papalitan yan since nakuha yung motor. Kada change oil dapat pinapalitan nyo yan. Ayan din merong maliit na o-ring dyan. Ewan ko kung kita nyo. Kailangan nyong i-check baka sumama dun sa oil filter. Dahil problema pag nawala yung o-ring yan. Punasan lang natin yung excess oil bago natin ilagay yung bagong oil filter. Kailangan din nating ilapat yung o-ring sa cover ng oil filter, pero bago nyo ilapat, linisan nyo muna kung hindi kayo magpapalit ng bago. Since hindi pa ako magpapalit, nilinis ko na lang siya. Next change oil ko na lang. Papalitan natin yan. Nalinis ko na yung o-ring. Na-check ko na rin, hindi pa siya matigas. Medyo malambot pa siya. Wala ring sign ng crack. Linisin din natin yung lalapatan ng o-ring dyan sa cover. Saka natin ilagay yung o-ring dyan sa may groove niya. Make sure na nailapat natin ng maayos para iwas tagas. Yan, ganyan lang kasimple. At ready na nating ilagay yung bagong oil filter. Yung may butas, dyan yan sa loob. Make sure nyo wag nyong kalimutan yung maliit na o-ring. At nakapwesto na yung oil filter, tatakpan na natin. Hand tight lang muna yung paghigpit. Kailangan balance siya para lapat na lapat yung o-ring. Yan, higpitan na natin gamit yung socket. Alalay lang sa higpit, huwag masyadong mahigpit na mahigpit dahil rubber seal naman siya. Okay na, isunod naman natin yung nasa ilalim na drain plug. Buksan ko na rin yung washer niya. Magkaiba po yan ng washer sa carb type ha. Ang tamang paglagay ay yung pa-cone nasa ilalim at yung flat face naman, yan yung nakalapat sa may crankcase. Hand tight lang ulit muna bago natin gamitan ng liabe. Alalay lang din sa paghigpit pag wala kayong torque wrench. Pag meron naman, set nyo sa 11 Newton meter. Okay na yan, doon naman tayo sa kabila. Punasan muna natin yung excess na langis. At wag natin kakalimutan yung bagong washer. Same lang din yan sa kabila, yung pa-cone ang nasa ilalim. Hand tight lang ulit yung paghigpit para hindi masira yung thread. Wag na wag po natin gagamitan ng impact wrench. Pag nailapat na, higpitan na natin ng liabe. At kung meron kayong torque wrench, 11 Newton meter. Pag naramdaman nyo ng mahigpit na at matigas na, okay na yon. Magsasalin na tayo ng langis. Sa pagbukas ng cover ng lagayan ng langis, gamit tayo ng plies. Pero lagyan natin siya ng cloth o basahan dahil plastic lang yan. At ang ilalagay natin na langis is 1.3 pero nagpalit tayo ng oil filter kaya maglagay tayo ng 1.4. Meron din siyang sight glass. Kung makikita nyo, dapat nasa gitna lang yung oil niya. Huwag puno at huwag kulang din. Tanggalin ko na yung cover. Gumamit ako ng basahan dyan para hindi magasgas yung cover niya dahil plastic lang yan. Huwag nyo rin masyadong higpitan mamaya. Yan yung gamit ko na langis. Syempre genuine yung gagamitin natin dahil recommended yan ni Suzuki para sa alaga nating Raider FI. Isasalin ko na yung 1 liter at gagamit tayo ng pitchel na may panukat hanggang 400 ml para accurate yung ilalagay nating langis. Hindi na nakita habang sinasalin ko yung 1 liter dyan. Nagsukat na rin tayo ng 400 ml at isasalin ko na rin para matapos na tayo. At yan makikita nyo sa sight glass, nasa gitna lang siya. Dapat ganyan lang yung level ng langis. Okay na, tatakpan na lang natin. Paandar natin ng 30 seconds para umakyat yung langis sa oil filter pati na rin doon sa head. After 30 seconds, patayin natin. Tapos hintayin natin 1 minute. Check ulit natin yung sight glass kung nagbago ba yung level ng langis. Pag nagbago, dagdagan nyo na lang. Start natin yung makina. Yan, may 30 seconds na siguro. Patay na natin yung makina. Makikita nyo, umakyat na yung langis. Hintayin natin 1 minute ulit para bumaba yung langis. Check din natin lahat ng drain plug at yung cover ng oil filter kung may tagas. Sa aking pag-check, wala naman tagas. Punas-punasan nyo na lang yung excess na langis. Bumaba na yung langis. Sa tingin ko, sakto naman siya. Okay na yan. Sunod naman natin yung pag-reset ng oil change. Sa pag-reset naman ng oil change, ilong press mo lang yung select button at lalabas na yung oil change interval na nagbi-blink. Kung mamimili ka naman, i-press mo yung select. Meron dyan 1.5,
may 1,000, may 500, may 2,000, may 3,000, 3,500 hanggang 4,000. Pag nakapili ka na, long press mo lang yung select tsaka adjust button para mabalik sa normal hanggang mawala yung nagbiblink na oil change interval. Sa akin ang napili ko is 1,500 lang. Pag naabot ko na yung limit na yan, mag-change oil na ulit ako. That's it for today's video. Maraming salamat sa panonood. Till next time, paki-like and share naman. Ride safe everyone. Bye-bye.